Oy, Pilipinas! Nako, goodbye na ba ang political career ni Bato de la Rosa? Si Bato de la Rosa, umamin na siya. Sabi niya, tatakbo siya sa pagka-senador. Ang masaklap ngayon, negatibo yung dating nito eh. Siguro kung magsa-survey, baka hindi na ito pumasok sa Magic 12. Dumagdag pa itong si Colonel Espinido. Nilalaglag na siya dito dahil sa mga kalokohan na ginawa nila dahil sa kanilang Oplan tukhang. Nako. Mukhang goodbye na itong political career ni Bato de la Rosa. Ano sa tingin niyo dyan? Iboboto niyo pa ba itong si Bato? Pero basang-basa na ang papel nito ka-coffee sa mga nangyayari. O sige, malaking tulong kasi kay Digong, malaking tulong si Digong kay Bato de la Rosa kaya nanalo sa pagkasenador yan. Ang problema ngayon, irrelevant na itong si Digong. So, paano yan? Bagsak na itong si De La Rosa? Mananalo pa kaya yan? Walang partido and they are hoping yung grupo niya na endorso sila ni Inday Sara Duterte. Eh yung inaasahan niya mag-endorso sa kanya, si VP Inday Sara Duterte, isira na rin. Basa na din ang papel. In fact, pasadsad ng pasadsad ang rating nito. Eh kumusta na lang ang political career ni Bato? Ako, mukhang hindi nalulusot yan. O sige, headline ng DZXL News. Sa interview ng DZXL News, inamin ni Senator Ronald Bato de la Rosa na tatakbo siyang muli sa pagkasenador sa darating na 2025 midterm elections. Wow! First to announce Ang bilis mag-announce Ayan, tatakbo daw siya sa pagkasenador. O, ready na ba ang ballpen ninyo? Ready na ba kayo mag-shade ng De La Rosa? Ronald Bato, o sige, i-ready nyo na kung iboboto nyo sa 2025, tatakbo daw po siya sa pagkasenador. Bakit siya tatakbo? Kinakailangan niya ng immunity dahil kung hindi, nako, mapapabilis ang investigasyon sa House of Representatives, investigasyon sa Senado, and even yung investigasyon ng ICC dahil sa kanyang tukhang. Kaya kinakailangan niya ng immunity, kinakailangan niyang manalo, kinakailangan niya maging senador kahit papano protected siya ng kanyang immunity. Kaya yan, as early as now, nag-iingay na itong si Bato Sinabi rin ni De La Rosa na umaasa sila nang makakasama niya sa partido na susuportahan at i-endorso sila ni na VP Sara at dating Pangulong Rodrigo Duterte. O yan, sige. Kung malakas pa kung kaya pang mag-endorso. Binanggit din ng senador na para sa kanya ay may posibilidad. Ito may mga revelasyon ito ka-coffee May posibilidad daw po na bumalik si dating PRRD, si Rodrigo Roa Duterte sa pagiging mayor ng Davao. Biruin mo Kundi ka ba naman talaga, ano ba ang term natin dyan, ganid sa kapangyarihan? Naging presidente ka na, pinakamataas na pwesto na, gusto mo pa mag-mayor? Give chance to others naman, di ba? Mas maraming new minds. At wag naman laging kayo, di ba? Naging presidente ka na, gusto daw pong maging mayor ulit ng Davao, sakaling mabore. Yan yung kanyang dahilan na maboring ka-coffee o mainip. Yan, kung sakaling mabore daw po itong si PRRD, itatakbo na po ito sa pagka-mayor. Naku, kawawa naman ang mga taga Davao dyan. Ang dahilan ng pagtakbo ay naboring, kaya tatakbo sa pagka-mayor. At ito pa at matuloy sa pagtakbo sa pagkasenador si Davao City Mayor Baste Duterte. Aba, grabe pala yung mga plano nito ka-coffee. Si Baste, tatakbong senador. Yan, baka magkatropa sila niyan. Baka isang partido sila niyan. At si Digong naman, tatakbo naman sa pagka-mayor. Yan, sa mga taga Davao. Ay nako, good luck sa inyo ka-coffee. Sige, basahin natin itong art card mula sa DZXL News. Tayo po ay magpapare-elect kung papala rin. Yan ang malaking tanong. Kung papala rin. Ang mga kasama ko sa partido, si Senator Bongo, si Philip Salvador, nag-announce na rin po yan, si Bongo, re-electionist din po yan. Ewan ko kung matutuloy si Mayor Baste Duterte, sasama sa amin. Posibleng maging 4 kami. Yan, 4 sila sa partido. So nakikita ko, kaming 4 ang pwedeng tumakbo. Kung aakyat si Baste sa Senado, baka si ex-Pangulong Duterte ang mag-mayor sa Davao. Posibilidad yan. Akin lang yan Pag nabobore siya sa buhay niya na wala siyang ginagawa, baka bumalik siya sa pagka-mayor kung gustuhin niya. Mananalo ba yan? Definitely mananalo yan dahil marami pa rin pong mga DDS dyan sa Davao at iboboto nila si Tatay Digong. Yun nga lang. Diba? Ano naman yan kumbaga, ano na lang kayo, pampalubag loob na lang kayo dyan, ibigay nyo naman sa iba yan. Bakit masyadong purong kayo na yan? Naging dinastiya na yan. Ang problema,
ang malaking tanong ngayon kay Bato kung mananalo siya. 'Di ba? Kung mananalo siya sa pagka senador. Ayan, meron siyang immunity. Ang problema ngayon, may mga lumalabas dito ka Coffee na mga questionable dito sa naging operasyon nila ng tukhang dahil nagsalita itong si Espinido at iimbestigahan sila dito. Teka ha, basahin lang natin ito ka Coffee. Ito. Nasa headline ito ka Coffee ng Politico.com. The reward money given to policemen for pagtsugi ka Coffee doon sa mga drug suspects allegedly came from intelligence funds and POGO funneled downward from the level of Senator Christopher Bongo. At nadadawit daw po dito si Bato de la Rosa kasi dahil may reward di ba? May pagkukunan ng pera may gagamitin na pera O sige, itong mga pulis naman, sinamantala yung pagkakataon kung sino-sino na lang makita nila dyan, tsutsugiin. Kasi may reward may makukuha sila may perang ibibigay sa kanila Sabi ni Espinido, again, iimbestigahan pa ito ka Coffee, hindi pa ganoon ka-complicated o hindi pa ganoon ka-elaborate yung investigasyon dyan sa Kongreso, doon pala kinukuha yan sa POGO. Nakoy, panahon ni Digong na mayagpag yung POGO sa Intel Fund at sa POGO, sabi ni Espinido, yung reward system na yan. Actually, yan yung isa sa pinutol Pag upo ni Pangulong Bongbong Marcos, pinutol yung reward system na yan. Sa totoo lang ka Coffee. Alam mo kung bakit? Halimbawa, Region A, Region B, for example lang wag natin pangalanan yung rehiyon. Sa Region A, kailangan mo ng 1,000, makakota ka, makatsugi ka ng dagang kanal. Sige, sabihin natin dagang kanal. Yung mga gumagamit ka Coffee ng ipinagbabawal na gamot. Sige, maka 1,000 ka dyan. Ito, reward nyo. Sa Region B, ganito rin. Kailangan mo maka 1,000. Kaya kahit hindi verified yung tao na yan, na totoong gumagamit talaga yan, basta nasa drug list nila, nasa watch list nila, syempre yung police, hinahabol niya yung reward dahil may reward system sila Tsutsugiin. Kaya kahit estudyante na walang kalaban-laban, natsugi. O sinong kawawa doon? Yung maliliit na tao ang kawawa doon sa sitwasyon na yan. Tama ba yan? Tapos patuloy pa rin kayo magtatanggol dyan. Effective ba ang tukhang? Anong nangyari? 6 months lang daw. Malilinis. Nalinis ba? Ito po ang revelasyon ni Colonel Jovi Espinido in a 7-page affidavit he submitted to the Quad Committee of the House of Representatives investigating the link between illegal POGO operations at illegal drug trade at extrajudicial killings during the Duterte administration's war on drugs. Even intelligence funds were used in the drug war. POGO money was also used. After these POGOs were able to register with the government, funding was funneled downward from the level of Bongo, sabi po ni Espinido. Pero pinasinungalingan po ito ni Senator Bongo. Dapat daw po ang pangalan niya hindi na naisama doon sa pangalan doon sa affidavit ni Espinido dahil hindi naman daw po yan kumpirmado at wala naman direct knowledge ditong si Espinido dahil ipinasa lang yan sa kanya, sinabi lang yan sa kanya ng isang mayor. I confirmed that there was a quota and reward system. Yan, alam niyo mga nasa PNP, nasa drug enforcement agencies, alam nila yan na nagkaroon talaga ng quota and reward system in the implementation of the war on drugs during the previous administration. I truly wanted to implement it without causing deaths. When the leadership imposed a quota of 50-100 per day, biruin mo bilang ka lang ng bilang maka 50, maka 100 ka kada araw, we only took it to mean that we had to knock on the doors of 100 or 50 to 100 households suspected of drug use or pushing, sabi ni Espinido. Ang problema, marami ang nanlaban. Yun ang masaklap dyan. I know that there was a reward of 20,000 pesos per kill in the drug war. Yan yung matunog na maingay 'Di ba? 20,000 pesos kada isang tao. Kung makadalawa ka kagad, jackpot ka. May 40,000 ka isang gabi lang. O kaya ganyan. Maraming naengganyo ng mga pulis dahil yun ang utos Tataniman ng kung ano-anong ebidensya at may mga ruling ang korte natin dyan na nagpapatuloy na nagkaroon ng pang-aabuso sa larangan po ng pulisya. At sino bang may kapakanan yan? Sino bang may basbas niyan? Di ang leadership. The funding came from operators of small town lottery. Totoo ito. Or wetting lords who give money to the police regional commanders, provincial commanders down the line. The group of individuals who make the kill receive the money. Aside from policemen, Espinido said the so-called vigilantes also receive rewards for their kills.
Nakalulungkot ito ka-coffee dahil wala kang kalaban-laban. Maliit ka lang eh. Maliit na tao ka lang eh. Grabe oh. Ginawang parang mga hayop ang datingan dito ka-coffee. Walang kalaban-laban, Chinugi. Sana maraming makarealize nito ka-coffee. Matuto na tayo sa nakalipas na sitwasyon ka-coffee. Grabe, kakakilabot eh. Itong ginawa ng previous administration. O siya, sige, sana matigil na to at wag na tayo maglukluk ulit ng mga taong may involvement dito sa mga operasyon na to dahil tayo din ang kawawa eh. Kawawa rin ng sambayanan dito. O siya, sige, sana matigil na. I-comment ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng ating mga ka-coffee. O nasa Facebook po kayo at baka hindi pa po kayo naka-follow, naka-like sa ating Facebook page. Pasuyo na lang ka-coffee. Please like and follow sa Facebook. At kung nasa YouTube, please click lang po ng subscribe dyan sa baba at i-like nyo na rin po ka-coffee yung video natin na ito. O siya, sige, maraming salamat po. Ingat kayo ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.